sa laban. So sino ba ang nag-umpisa ng ng kaguluhan to, ng pagka parang matapobre ang matapobre ang taong to, totoo lang. Mapagmataas. Yung issue pa nga na yun, hindi naman natin pinansin yun. Parang petty issues lang yun eh. Gumagawa na siya ng pangalan nun. Tapos ngayon, anong ginawa niya? Tinira niya nila ng tinira itong si Mother D, di ba? Until si Madam Hanilet na at si Kitty, iyan. Diyan na tayo kailang, ay, teka lang, parang, mali na to? Mali na. It's totally unacceptable na sabihin na, huwag niyo nang ganyanin si Madam Hanilet, ano sasabihin itong si Chupanga? Kainin mo lalat niya. Yung mga ganon, hindi naman tayo, hindi naman tayo, tawag dito, para saan pa kung naging Duterte supporters tayo kung hahayaan lang nilang yurakan ng pagkatao nitong dalawang taong mahal na PRRD. Diba? So, yun yung dun lang nagsimula lahat ng yan. Sinasagot lang namin kung ano ang inilalabas nila. But not necessarily kami ang gagawa ng fake news. Yeah. Sagutin ko yung sinabi ni The Six Sides. There's no such thing as pro-IME and anti-IME. No, yung grupo ngayon, yung faction na yan, pro-IME, anti-IME. Ayan, no? Oo. Hindi. There's such a thing as pro-IME and anti-IME, pero both sides, no? It's not both sides supporting VP Sara. Yung isa, yung pro-IME, they're supporting IME. No, ginagamit lang nila na ginagamit lang nila ang pangalan Duterte, pinagkaakitaan, kinagatasan, pero ang talagang sinusuportahan nila si IME. Yeah. Yun ang totoo. There's such a thing as pro-IME and anti-IME, pero yung dalawang grupo na yan, hindi parehas sa sumusuporta sa Duterte. Ang isa dyan, sinusuportahan si Mangga. Yun ang totoo dyan. No, kaya nga namin to ginagawa. Ito, simpleng halimbawa lang. Si Baste, may sinabi rin siya against kay IME, pero susugpwed sila ron, himutpwed sila ron. Si Ma'am Hanilet, dahil hindi siya, wala siyang posisyon, wala siyang power, same lang din ang sinabi ni Ma'am Hanilet against IME, pero binabanatan nila si Ma'am Hanilet. See the difference? Ginagatasan nila yung dapat nilang gatasan, no? Pero ang sinusuportahan talaga nila si IME, hindi Duterte. Yeah. Ayan. So I hope na ano ang response mo doon, sixth side? Sabi dito, si Chonky Lee kasi biglang umaray. Wala naman tinutukoy si MD. Ayan tuloy, ang daming nabulgar. Ang isang nalaman namin kasi dito is yung pagiging pabida-bida ni Chonky. Napansin mo yun? Yeah. Finally. Pabida-bida. Which is actually kung bakit din siya nasunog. And whether she wants to admit this or not, we hit a nerve, di ba? Kay Chonky. Kaya siya medyo nagso-slow down ngayon. Baka si Baste yan. Isumbong mo na. Actually, MNR, yun ang sinabi ni Chonky Lee kahapon. Na kaya daw tayo all out na siya ang talagang topic sa live natin. Kasi she hit a nerve daw among us. Ano naman ang like nerve it's the other way around. Wow, so you really think you're But no, literally no. The way we see it, she is the weakest sa grupo nila. 'Di ba? Kasi lahat ini-spill niya. Ultimo nga si IME nasunog Lahat ini-spill niya. Lahat sinasawsaw. Walang unang-una sa lahat, sa battlefield, sino bang nasa front line? At sino yung nasa mga pinakadulo? Diba sa frontline, sila yung sumasabang na alam nila na ito, basta area na ng area to, hindi to strategic. Diba? Pero yung nasa likod, ito mga strategic to. Ganun yun, siya ang frontline. Ginawa siyang frontline na hindi niya inisip, nilalaglag niya mismo kasamahan niya.
isa pa ang napansin ko sa kanya, wala kasi siyang consistent engagement before. Kailangan niya mag-ingay. Kailangan niya kasi yun dahil para yung channel niya umingay. Kailangan niya ng controversy. Bakit kami umingay? Bakit kami umingay? Ako, personally, ba't ako umingay? Nung ginamit na yung yung sa, anong tawag yung pagre-retoke ko. Pangalawa, tinitira niya nila ang nanay ko, mananahimik ako. Alam yan ni Mima Z, alam din ni MNR yan. Sabi ko, parang hindi ko kayang lunukin yung sinasabi nila na ang nanay ko ganyan. Given the fact na yan ang nanay ko, pero hindi ko matotolerate na naririnig ko coming from them. Tapos may pipigil sa akin sa comment section. Manahimik na kasi kayo para ang i-focus si Tatay Digo. Well, focus kami kay Tatay Digo. Kaya lang, hindi namin pwedeng hayaan lang na yurakan ang pagkatao namin itong libagin na to. Di ba? That's all your honor. Ang common denominator lang naman sa atin lahat with her is that kinalkal niya yung mga issues natin. Puta siya. Di ba? Lahat. Kinalkal niya. So parang tama rin yung sinabi na she hit a nerve. Puta kayo na, kung ganyan ka umatake, gaganyan rin ka rin namin ngayon. Di ba? Maganda yung parang kasi may message ako sa'yo sa private chat. Actually, we did not stoop to her level. Kasi siya, kapag wala siyang nakalkal, nag-iimbento siya. Tingnan mo yung sinabi niya. Tingnan mo yung sinabi niya about me being tao ni Tambaluslos, about me pocketing the money of Ed Sarali na milyon-milyon daw. And many other things. Nagpuputa rin daw ako. Nagbibenta rin daw ako ng laman. Nag-iimbento siya. And now, Marlica, she's accusing Marlica of pushing. Guys, meron kaming GC. Okay, may mga GC din kami. May mga issue doon na screenshot, popost namin. May mga magsabi, itong mga issue to, huwag na natin pansinin niya, huwag natin patulan yan. Diba? May ganyan si Mima Z, may ganyan din naman to. Tapos minsan may tatawanan kami ni Maui doon sa GC na to. Ay, grabe. Diba yung mga ganon? Pero nalalaman nyo ba yon? No, kasi pinipili namin kung ano yung ilalabas namin. Hindi yung kwentong barangay lang na katulad nila. Doon kami sa facts. Kalimutan ko yung sasabihin ko. Si Chonky. Nag-iingat na tayo sa mga code ni. Can you elaborate some more sa sinabi ni Libag at saka yung sagutan nila patungkol sa si Mother Dragon ay nagtutulak ng marijuana? Maria Juana? Yeah. Maganda yun, oo. May sasabihin sana ako kasi remember the other guy who said na wala tayong mga sense, and it occurred to me binabasa ko ito sa private chat. No, it's not that. I think it's about the book. Anyway, sandali, isipin ko muna i-recall ko muna yung sasabihin ko, nakalimutan ko. Nandyan pa ba si Pontis? Naloka ako kasi si Mother, alam niyo ba yung kwento kung bakit si Mother Dragon ay mahilig sa chocolate? No idea. Switzerland? Yeah, kasi nung bata yan si Mother Dragon, according to her, na-deprive siya ng chocolates. Parang sa hirap ng buhay, parang takam na takam siya. Ganyan din kasi ako when I was young, sa amin, sa Kabisayaan. Bisaya rin ako, of course, Alvin, ano ba? Bisaya man mi on. Nagbibiro lang ako kanina. So, when I was younger kasi, sa amin, kapag naganda ka na ng spaghetti, mayaman ka. So, nakakatikim lang kami ng spaghetti kapag Christmas, as in once a year. At hindi pa kami yung naghahanda noon, kapitbahay pa. So, hanggang sa paglaki ko, naging favorite and cravings ko yung spaghetti, one of my favorite food. So si Mother Dragon, ganyan din sa chocolate, kaya lagi may dalang chocolate. In fact, napasalubungan ako niya ng M&M noong 2022. M&M's na parang customized. May mukha ni Marcos Jr. tsaka ni VP Sara yung dala-dala niyang M&M's. So,
yun, bilang support niya sa campaign. And napakarami niyang daladalang ganyan. And then Libag is accusing her of pagtutulak ng damo na kasama sa chocolate. So, The audacity, no? The audacity. Sino ngayon ang bayad? And besides, kung sinasabi nilang bayad tayo, halimbawa ni Tamba, paki-inform kami kung saan nagkakabayaran. Hindi nakakarating sa amin. Kayo na ang kumuha, 50-50 tayo. Hati tayo, kayo na ang mag-claim. Hindi nakakarating sa amin. Baka may evidence kayo baka may proof kayo na talagang may bayarang nagaganap, hindi nakakarating sa amin. So kayo na ang kumuha, kayo na tumanggap, bigyan nyo sa amin kalahati, inyo na kalahati. Kung meron. Kasi hindi kami aware na may bayarang nagaganap. And also the audacity of these people, no? Ano ba tong grupo na to? Boy Tiklo na convicted. Kifay Labum and the Hideous published book. Miss Hypocrisy and the OVP logo controversy. Chongki Lee and the UP Baguio issue. Chupanga and the Shupatembang na nakalaboso. And Alpotera and the Holy Grail. Bakit ganyan ang credentials nila? No, di ba? Abel, okay. So, Tayo daw, ano daw credentials natin? Ako na naman siguro. Retokada. Diba? Kaya nyo ba ang 10 pages na resume? Aray ko. Grabe naman yun. Grabe yung credentials. Grabe yung 10 pages, ha? hindi lang yun. Let me add something to respond to that person who said na wala tayong sense dito. Right? So, let me just remind you, and I don't know who you are. I missed your comments. Kasi, if you think na wala kaming sense dito, let me remind you, okay, about your idol. Kasi ang sabi ng idol mo, sina Lisa Soberano daw has to liquidate an estimated expense of about 36 million ba yun? Okay. Now, I don't know how the hell you make sense of liquidating an estimated expense. Okay, kung ka sa idol mo ha, tanongin mo yan, bibigyan ka sa assignment. Okay? Kasi sabi mo, wala kaming sense. Okay, here's the second one. Alright, hindi ko ipagmamayabang sa'yo na ako ay isang kontador publiko. Okay. Now, sabi ni Libag, ni Chongki Lee, the definition of liquidation is handing over the money to a particular person. Hoy, pakisabi sa idol mo. Liquidation has already been defined by the American Institute, AICPA, PICPA, and all international accounting organization. Okay. Ang liquidation, hindi physically pag-abot ng pera. Merong accounting report yan. Okay? Kaya kung sinasabi mo na we are not making any sense, pues, ask your idol, how the hell does that make any sense? All right? So, dalawa lang ang assignment ko sa iyo for now. Okay? Ayan. Ano pa ba? Baka dagdagan dito mga my sense dito. hindi ko maintindihan to mga minions ni Libag, no? Pilit sa comment section lagi nilang sinasabi focus daw dapat tayo sa totoong kalaban. Oo. Pero sanga to ng totoong kalaban. Tanim to ng totoong kalaban, no? Isa to sa mga binibigyan namin ng pansin dahil malapit na ang 2028. Sa mga umaasa pa sa 2028 na mananalo tayo, kung hindi natin to papansinin, no? Ay good luck talaga sa atin. Kahit anong lakas natin, no? Mas malakas pa rin syempre ang trilyones, no? Mas malakas pa rin syempre ang tumitira ng pailalim, no? So good luck sa atin. Kung hindi namin to gagawin, kaya na sinasabi ni Z, no? Naglilinis tayo ng bahay, hayaan lang natin tayong inaagaw, binubutas, binubukbok, inaanay tayo, good luck come 2028. Yes. So, and also
Yeah, go ahead. Yeah, Palangga. yung focus sa totoong kaaway. Yes, kaya nga nakafocus na kami sa inyo kasi kaaway na rin kayo. Jean Ay, by the ba? way. Tunog. Ay, by the way, napansin nyo ba yung mga yung Rumeres back para kay Libag? Tangina, puro mga palo student, mga bata, ang tatapang. Diyos ko, you are not worth my time. Parang mga woke. Oo. Baka Ang mamaya, babata, para mga mukhang 19 years old. Ang tapang nito ah. Daming alam. Pero you know what? No offense. Pero, shoota, parang pinapalabas mo, wala akong alam, pero ikaw meron. Know your place, bitch. Pero hindi naman lahat ng woke talagang yung mga nagdudunong-dunungan lang. May mga nagagaling din naman talaga. Pero actually, yung generation nyo ngayon, dala-dala nyo sa campus, sa school, mga milk tea. Kami sa mga water bottles namin, may dala na kaming gin. Ay, siya. Parang di pa namin na-try yun. Ako na-try ko yung gin bulag. By the way, Hoy, slow down kayo. Baka mamaya, hindi Teka kayo. lang. Hoy, sa UP Baguio, this is the culture. Uy, by the way, 420. So that hindi you're ako cool and Gen Z. cultured. By the way, hindi ako Gen Z, millennial ako. Millennial. I'm way older than I look. Oo. Pero we should not forget that the reason why we have been responding to the accusations is because sa bunganga ni Chonky Lee. And I want to remind everybody na because of the bunganga ni Chonky Lee, na-identify namin si Boy Tiklo. Siya ang sumunog kay Boy Tiklo. We would have not known about what happened to Boy Tiklo in the Middle East. We would have not known kung bakit siya naging Boy Tiklo, and it was because of the bunganga ni Chonky Lee. Second, because of the bunganga ni Chonky Lee, siya rin ang sumunog sa kanya doon sa pagiging solicit gang. Okay? And because of that solicit gang, nasunog niya si Kipay Labong of the Salamat PRRD. And you should remember na before even Boy Tiklo, nasunog si Alpot. Bakit? Pabida-bida kasi siya. Hindi naman na-mention ang pangalan niya. Ang na-mention doon were two other names that doesn't sound like Chonky Lee. Pero siya nagpabida-bida. Ay, nasunog tuloy si Alpot. Ilan na yan? 4 na. Ang nauna si Alpot. And then sinunog niya si Boy Tiklo. And then sumunod si Kifay Lavum. Di ba? And because of that, sino ang nasunog? Si Miss Righteous. Hindi, nasunog na si Chupang. Si Miss Righteous muna. Naging Miss Hypocrisy. Nasunog din because of her bunganga. At walang katapos ang bunganga. Nasunog yung sidekick niya sa Hong Kong, si Mr. Chupanga. Alright. Ngayon, naubos na sila. Nasama pa nga yung aking friend. If you guys remember about the car. Yes. Nasama yung aking friend. And I blame yung bunganga ni Chonky Lee. 6 na sila, di ba? Ngayon, nag-post ulit siya ng something about the binabayaran si Maharlika. Sino ang sinunog niya? Si Caterpillar. Saka si Mangga. Because of that, nasunog yung boss niya. Yung boss. Pinaka-boss. 8 na yan. Sino pa kaya ang susunugin nitong bunganga nito? I have a feeling. 2 tao at risk. Sino? Ang susunod? Hindi ko muna sasabihin, syempre. Syempre, gut feel ko lang to. Bakit ko sasabihin, di ba? Give us some clues. Kung sino ang susunugin ulit ng bunganga ni ano. Oo. Sabi ni Libag. Kakadaldal nila. Magkakaroon tayo ng curious case. Hindi ba? Pero yung yung caterpillar, sabi ko, hindi lahat ng caterpillar nagiging butterfly. At hindi lahat ng butterfly maganda. Hoy, sabi ko nga kanina, higad, hindi ano. Ano ba yung post ni Daryl yan? Ano ba siya? Nagsa-sour grape ba siya?
Kasi, Huwag ka mag-mention ng name dito, sinabi niya, Porkis. Bawal daw mag-mention ng name. Sino yan? Mm-mm.